Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, dalawang haligi ng ating simbahang Katolika. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, dumalo po tayo ang Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan.
pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ang iyong sambayanan sa lahat ng larangan, ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong piyesta ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng piyesta, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya ay nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ng mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka at magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nanaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyayari, kaya sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kaniyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng puon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na, dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya, kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoong magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakilanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daigang kamatayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahon yun, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo, isa sa mga propita. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ng ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi sa aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay yatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang pinahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po mga kapatid ko ni Kristo. Ngayon ay dakilang kapistahan ni San Pedro at ni San Pablo, dalawang haligi ng ating simbahan, upang ang simbahan ay maging matatag na pinamunuan ng ating Panginoong Hesus na tayong lahat ay mga buhay na mga bahagi ng simbahan ay nagkaroon ng pundasyon ang mga apostol. Ngunit ang pinakadakilang haligi sa mga apostol ay si San Pedro na siyang nagpahiwatig paano ang banal na pangangasiwa, at si San Pedro naman, si San Pablo naman ay kung paano ipalaganap ang ebanghelisasyon, paghuhubog o pagtuturo ng simbahan upang ang pangangasiwa na banal at ang pagtuturo na banal ay siyang magpapabanal sa simbahan ng Diyos. Sa atin pong unang pagbasa, atin pong napakinggan ang pagpapahirap ng mga apostol na ngayon sa Gawa ng mga Apostol, Kabanata 12, talata 1 hanggang 11 ay ang pangyayari noong si Herod Agripa ay kanyang ipinapatay si Santiago, at natutuwa ang mga Hudyo dahil sa kanyang kalupitan, kanyang kasamaan, dahil ma-popular support itong si Herod Agripa. Kalimitan yung mga masasamang namumuno ay may popular support, at gustong-gusto ng mga tao ang kanyang ginagawa na pumatay. Kaya kanyang pinahuli si Pedro, ikinulong, at 16 na mga sundalo ang nagbantay sa kanya. Ngunit pinalaya siya ng anghel ng Diyos upang ipahayag na hindi po makapipigil ang makatao o makalupa na kapangyarihan laban sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa atin pong Salmo 33 sinasabi, ang Diyos ay siyang nagligtas sa lahat ng takot at sindak, sa lahat ng nalig, sa lahat ng nampalataya sa Kanya. Hindi po tayo matatakot sa kapangyarihan sa lupa,
sapagkat wala po silang magagawa sa ating kaligtasan. Kailangan natin ang tunay na pagkilala kay Kristo. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kabanata 16 at talata 13 hanggang 19. Ito yung pagpahiwatig ng ating Panginoon nang siya'y tunay na Mesiyas o salitang Grego, Christos. Mesiyas ay mula salitang Hebreo na ibig sabihin siya yung pinadala. At nagtanong ngayon sa mga apostol kung ano ang pagkilala ng mga tao. At sinasabi mula sa versikulo 13 at sumusunod na kinikilala siya bilang propita gaya ng mga kilalang mga propita na si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias o ang iba pang mga propita. Ngunit nung tinanong ng ating Panginoon kung sila, paano ang pagkilala ng mga apostol sa Kanya, si Pedro bilang namumuno sa mga apostol, sa versikulo 16 ay nagsabi, sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kahit sinabi ng ating Panginoon, hindi po mula sa tao ang pagpapahayag na ito, bagkus mula sa Ama, ang si Yahweh na Diyos sa kalangitan. Kaya ibinigay sa kanya ang panibagong pangalan. Siya ay si Simon Bar-Yona, ibig sabihin Simon na anak ni Jonas. Pinangalanan siya ngayon na Pedro. Pedro ay mula sa salitang Grigo dahil ang ating pong New Testament ay nakasulat sa Greek. Kaya Petros, naging Pedro, pero sa Hebreo, kipa, na ibig sabihin ay bato. Pero ang pagiging bato ni San Pedro ay hindi ibig sabihin na siya ay matatag na. Pero dahil sa kanyang pananalig sa ating Panginoon, kahit itinakwil niya ang Panginoon 3 beses, tinanong rin siya ng Panginoon ng 3 beses gaano siya nagmamahal, at dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon, siya ay napatawad at nagpapatuloy ng kanyang pamumuno upang hindi lang siya mamalakaya o mangingisda ng isda, siya'y mangingisda ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon upang mabuklod ang tunay na sambayanan. Sa kanyang kamatayan na naipako siya sa krus sa Roma, na patiwarik ay siyang pagpahiwati gaano pinahirapan ang lahat ng mga nanampalataya at mga nagtuturo ng kabutihan, na pinahirapan lagi sa mga taong gustong magpahiwatig ng kanilang o magpakilala ng kapangyarihan sa pamagitan ng takot at karahasan. Si San Pablo, na siya ay Shaul ng Tarsi, siya ay mula sa pamilya ni Benjamin, at bilang lipi ni Benjamin, siya ay tinuturuan ni Gamaliel upang magiging pariseo. Ngunit siya ay nagbalik loob, at sa kanyang pagbalik loob, siya ang nagiging misyonero upang magkaroon ng ebanghelisasyon o pagpapahayag, pagtuturo at pagpaliwanag sa mga misteryo ng pagkaligtasan na bigay ng Panginoon dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. San Pedro at San Pablo, mga simbolo ng ating misyon sa simbahan. Ikaw ay maaring si Pedro na mahusay sa mga siwa, o dili kaya ikaw ay si San Pablo na magpapahayag at magpaliwanag kung ano ang dapat gawin bilang Kristiyano. Anuman ang iyong ginagawa sa buhay upang matupad mo ang misyon bilang Kristiyano, mapahiwatig mo gaano mo iniibig ang Diyos upang makikilala na ang Diyos ay pag-ibig, katotohanan, buhay, katarungan, at kaligtasan. At ang Diyos na ito ay
kalaban ang mga nagpapahirap, kalaban ang pumapatay, kalaban ang mga tao na siyang nagsamantala sa kapwa-tao. Kung kayo ay magiging bagong Pedro at bagong Pablo, may pahiwatig yan ay kayo na umuno sa iyong pamilya o iyong sambayanan at tinuturuan sila, tinuhubog bilang Kristiyano. Ang Pedro ngayon sa kasaluyang panahon ay ang ating Santo Papa, Papa Francisco. Ipagdasal natin siya, ipanalangin natin siya upang kanyang gabayan at pastulan tayong mga tao. At ang papel naman na ginagampanan ni San Pablo noon at ngayon ginagampanan na ang ating kardinal na si Tagle, Luis Antonio Tagle. Kaya silang dalawa, si Papa Francisco at si Cardinal Antonio Tagle, ang may malaki na bahagi ngayon sa pagdala at papahiwatig ng Ebanghelyo sa panibagong panahon upang kilalanin ang mga bagong Pedro at mga bagong San Pablo sa buhay natin ngayon. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinapos sa krus, namatay ibig. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, At sa buhay na walang hanggan. Amen. ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama nang may panampalatayang katulad kina San Pedro at San Pablo, ng panampalatayang katulad sa mga mangingisda. At atin pong itutugon, Panginoon, maging bato kanawa namin. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang Santo Papa Francisco, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ang mga susi ng kaharian na may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo,
sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, maging maging bato bato ka ka nawa nawa namin. Ang ating pananampalataya, naway mahalin natin at maging handa magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato ka nawa namin. namin. Sa tahimik ating idulog sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Makapangyarihang Diyos at Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng paminang ito na natitipon ayon sa panampalataya ng mga apostol. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming ihandog para sambahin ang ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa aming bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nilob mo ngayon aming kinagalak San Pedro at San Pablo, kapwa matapat sa panampalatayang tinatag at inalaga na. Binuo ni San Pedro ang sambayan ng tinipon ng anak mong pinaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglingkod kay Kristo sa isang sambayanan. Kapwa nila, tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinadakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa ng anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Oong Isus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanpaman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa ng tanang obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin, kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling maubuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanoy na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Manabihin Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ni San Pedro at San Pablo at mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lazaro, ni San Lorenzo Luis de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiyong nawa namin ang pupuri sa ikarangal mo sa magitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mong panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka Sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-alis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawa at sa aking maawat mabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa iyo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay makapamuhay na bilang iyong sambayanang natili sa tinuturo ng mga apostol, sa pagkatihati ng tinapay nagkakaisa ng damit isipan, at pinatatag ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pitakasin ng mga may karamdaman, ingapin po ang aming kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagantala mo sa kanila ng kamalmahalang cross. Ng ikay nulahati na diyan sa langit na kaming ang iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming hinaing. As tulong po ninyo ay magkamit ng kagalingan naming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at pong mga panalangin. Amen. Amen. Sinyo San Roque, panalangin po kami upang kami miadya sa salot ng COVID-19 as mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sinyo San Roque, panalangin po kami upang kami miadya sa salot ng COVID-19 as mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sinyo San Roque, panalangin po kami upang kami miadya sa salot ng COVID-19 at sa karamdaman ng katawan at kaluluwa. Panalangin para kay Papa Francisco. Panginoong Diyos na makapangyarihan, pastol na tagapangalaga ng iyong kawan, kalugdan mo po ang tingatan ng aming Santo Papa na si Francisco na iyong itinalagang maumuno sa iyong simbahan bilang kanyang pastol. Nawa patatagin mo at baybayan si Papa Francisco upang patuloy niyang maipangaral sa lahat ang mensahe ng awa at pagmalasakit, ang mabuting balita ni Jesus sa mga nangailangan, itinaboy at mahihirap. Aming dalangin at pagkaloob mo sa pamagitan ng kanyang salita at halimbawa ay mapaglingkuran niya ang sambayanan sa kanya mo ipinagkatiwala upang ito ay humantong sa buhay na walang hanggan sa langit. Inog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magpasalamat po kami mga kaparian dito sa Quiapo sa mga nag-aalay ng mga handog para sa Pong Isus Nazareno at patuloy na walang sawang pagsuporta ng mga benefactors at mga donors. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos. Pagdasal natin na pamagitan ng Pong Isus Nazareno, mabuksan na uli ang ating simbahan upang kayong lahat na sa labas lang ay
makapagpatuloy ng iyong debosyon sa Panginoong Hesus Nazareno dito sa loob ng simbahan. Ngayon na po ang maringal na pusbas sa panahon ng dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsigo kayo habang ginagawad ang kubasbas. Pagpalain nawa kayo na makapangyarihang Diyos nagpatibay ng inyong pagkaanib sa kanyang simbahan na itinayo sa ibabaw ng matatag na bato ng panampalataya ni San Pedro upang kayo'y magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamuhay at na makaakit sa kapwa-tao para mapalapit kay Kristo na sinikap itinuro ni San Pablo na kapiling niya magpa sa walang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na sa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos na ipinahayag ni San Pablo, ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa inyong kapakanan ay magatid nawa sa inyo sa kinamtan ni San Pedro, pakundangan sa kanyang pagkapako sa krus at sa pagtanggap ni San Pablo sa korona ng buhay, pakundangan sa kanyang pagtitiis, napugutan, iyon ay buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang diwa ni San Pedro at San Pablo. Salamat sa Diyos. Purihin natin pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin.